Okay, humihingi na naman po rin ng kasagutan yung tanong ng isa nating follower about dito sa concern po niya. So basahin din po natin yung kanyang tanong. Ito po. Aruan. Okay. Ang tanong po niya is ito. Good evening, sir. Nanonood ako ng mga videos mo. Isa din po akong 5'9". Magtatanong lang po sana ako. Meron po ako sa kanya na kung pwede. Nagsasabi po ako sa kanya na kung pwede ako sa kanyang OIC na mag-leave ng ganitong araw. Kaso ang lagi niyang sagot sa akin, pasensya ka na, anman tayo ngayon. Hindi kita mabibigyan ng day off kasi walang mag-relieve sa pwesto mo. Lagi pong ganon ang ginagawa niya kapag mag-request ako ng day off. Tanong ko lang po kung okay lang po ba na hindi bigyan ng day off ng OIC ang kanyang tauhan kapag nag-request ito. Okay. So, ipapaliwanag natin ano ba ang stand ng isang OIC, ng isang officer sa kanyang detachment. Tandaan po natin yan na hindi ang officer ang nagdi-decide talaga. Kumbaga, mayroon siyang rights to decide pero not to the point sa kanya lahat magsabi lalo sa ganyan na kulang ang tao. Sana intindihin din po natin yon. Ngayon, as an officer, dapat nakikipag-coordinate siya sa agency na sir, kulang na tayo sa reliever, ganito po, ganyan, marami na nagre-request kasi kailangan din natin. Siyempre, ang mga tao may personal din po yan na gusto makapag-relax, makabanding ang family. Di ba dapat nga ang mga manggagawa sa isang linggo may isang day off po yan, lalo sa security. Kasi di ba sobrang pressure ang trabaho ng guard, di ba? Kumbaga sala sa lamig, sala sa init, sobrang malapit sila sa stress, di ba? Yung mga iba-ibang klase ng tao na pumapasok. So dapat binibigyan talaga ng pagpapahinga yan sila. Hindi dapat yan nire-request. That is mandatory. Tandaan po natin. Pero sa kadahilanan nga na walang tao, dapat maintindihan din natin. At huwag natin laging sisisihin ng officer. Hindi tayo kampi dahil officer tayo. Kumbaga, binibigyan natin ng tamang balanse ang mga tanong ng ating mga kapaignain. Kasi hindi ko ang tanong nila para ano. Kumbaga, nilinawin natin para maintindihan din nila. Okay? So, hindi lahat. Baka talagang kulang. So, adjust. Ngayon, kung palagi na lang daw siya nagsasabi, palaging ganon, may problema na tayo dyan. As an officer, coordinate tayo sa agency. Sir, ganito kulang na. Anong gagawin ko? Kailangan ng tao. Ako kasi, nangyayari din sa amin yan eh. Kaya hindi sabihin sa akin na hindi nangyari. Sobra. Dinanas ko sa iba kong mga detachment. Talagang ako, nag-60 hours talaga ako dalawa. Wala talaga kaming tao. Way back 2016-17, ganyan. Sa ibang area kong hinawakan. Ganun talaga eh. Pero ang mga tao ko, minomonitor ko, hinahandle ko na. Pag pinapakiusapan ko, since nakulang tayo, kung hindi naman kailangan, hanggat maaari, wag muna tayong mag-day off. Wag muna kayong mag-request. Kaya sabi ko sila, at least dagdag income. Kaya sabi ko, kung talagang importante, magsabi kayo. Yan. Ngayon, kung emergency yan, wag kayong pumasok. Basta't emergency ha. Alam nila kung ano ibig sabihin ng emergency. Diba? Ang emergency is life and death. Buhay o patay. Hindi yung nagka-LBM, mga ganyan. Kung masakit pakinggan yung buhay o patay, kaya nga emergency. Diba? Sabi emergency, hindi mo inaasahan na mangyayari. Huwag kang pumasok. Pero, kailangan may proof of documents ka na ikaw nga ay nagkaroon ka ng emergency. Nang ang kapitbahay mo, walang kasama, kailangan dali sa ospital, dalhin mo, buhay yan eh. Pa-picture ka lang, perma ka dun saan, pahingi ka dun ng documents na ikaw ay nag-assist, walang problema. Okay. Ngayon, kung talaga namang hindi ka, to siya nagpapaalam, dapat kung ilang beses na yan, at alam mo na kailangan niya, hindi natin irarason na kulang ang tao. Gawa tayo ng paraan. Sabi nga, if there is a problem, there is a solution. Walang problema na walang solusyon. Tandaan natin yan. Kaya nga problema, ang akibat niyan, solusyon. Kapag ang problema walang solusyon, hindi problema yan. Tanggapin mo na lang. Alam po natin yan, di ba? Okay. Ang gawin yan, ganito. Kung may mga tayo nanonood ng mga follower natin, ng mga officer, according sa agency, sir, kulang kami. Pag nag-request to sa haba na, ilang buwan na walang mga day off ang tao natin dito. Violation po ito. Hindi po pwedeng wala itong mga day off. Hindi magpa-strike tayo, ikutan. Okay, importante, kailangan talaga na assist mo naman. Sige, pagbigyan kita. O straight si isa.
Pwede nakaano ka na, o baka naman sa susunod, wag muna magpapaalam. Ako ganun ginagawa ko eh. Wag muna kayo magano kung hindi emergency, ha? Kasi alam niyo naman sa hirap kumuha ng security. Kausapin natin yung mga to. Marami din yan mga tatanggi or ano. Basta pasok sa emergency, sabi ko wag kayong pumasok pag emergency. Okay, next. Pag oras na nakayari na siya, meron na naman sumunod. Okay, ano bang kailangan niya? Ganito, ganyan. Birthday sir ng nanay ko, kailangan ko. Natural, birthday, once in a blue moon lang yan. Diba? Kung talagang kailangan at minsan lang ako sir makakawin, ganito makiki-assist mo, tama naman. Pagbigyan uli, straight uli. Ikot-ikot yung tao, tingnan ninyo. Kaya kailangan may monitoring kayo pagdating sa ganyan. Diba? So, iyon lang pong kailangan. Kailangan intindihin natin yung mga tao natin. Tandaan natin, naghahanap buhay yan. Hindi lang para mabuhay or para lang nabubuhay yan para lang maghanap buhay. Kailangan din enjoyment sa buhay. Diba? Halimbawa, once in a blue moon lang yan, pagbigyan na natin. Hindi naman pala palagi. Hindi ka usapin ulit. Sa susunod, wag muna kung kailangan lang din. Ganito, ganyan. Ang lahat nadadaan yan sa communication. Yan na. Sinasabi, tatlong silang yan sa detachment. Kahit kulang kayo sa tao, kung marunong tayong mag-manage, how to handle, sigurado madali yan. Hindi sa pag-ano, kasi ninadanas ko po yan. Sa akin, pag talagang kailangan nila, sige. Ngayon, kasi minsan, mayroon kaming time na pag Sunday, hindi kompleto yung bawas ang manpower namin. Ganyan. So, meron na yung supposed to be na dalawang lady guard ko na pinapag-day off ko ng Sunday talaga. Yun ang day off nila every Sunday, mga receptionist. Hindi ko sila pinapag-duty yung isa. Pasok ka ngayon. Pag-day offin ko, yung isa naming guard na kailangan niya. Katulad ng Sunday, wala ako. O, hindi, day off ako, pero hindi ko lang ang manpower na wala nag-strike. Kasi nga, bawas ang manpower namin noon. So, pinapasok ko yung isa kong lady guard. O, di, ganun. Hanapan ninyo ng solusyon. Dapat ang officer kasi tinitingnan, ano ba yung pwede kong gawin? Ano yung magiging solusyon? Coordinate lagi kayo sa agency ninyo. At sa agency, kailangan din siyempre mag-sustain yan. Hindi po pwedeng, mahirap kumuha ng tao, ganito. Hindi rason yun. We are agency, we are providers of security guard. Dapat, we have to provide. Hindi natin iasa lahat doon sa mga naka-duty. Kawawa yan. Siyempre, meron din pang ano sa buhay yan. Kailangan din yung may pamilya yan, mag-i-enjoy sila. Kahit sila din naman may mga pamilya, dapat maramdaman mo yun Ako kasi minsan, kung magsabi sa kanila, minsan napapabayaan natin ang pamilya, totoo yun pag naging security guard ka. Kung minsan talagang nagiging second option sila, sabi ko, ganyan talaga. Kaya kapag butihin ninyo, mag-ipon kayo, magsikap kayo, makapag-invest kayo, kapag kaya nyo nang kumawala sa pagiging security guard, kawala na kayo. Magkaroon kayo ng sarili nyong negosyo kahit maliit yan. Kasi sa trabaho natin, 12 hours ang duty mo, nasa probinsya Pampanga, halos hindi ka na makauwi. Totoo yan, that's the reality. Tanggapin natin yan. Tanggapin mo na ito, pero tanggapin mo na hindi habang buhay ganito. Mag-set ka ng time frame na ganito lang, hindi na uwi na ako ng probinsya. May pamilya ka nga, hindi mo naman kasama. Di ba? Parang di ba lang pamilya? O, yun yung mga tanong na dapat maramdaman ninyo na, okay, sige, nagpamilya ka, pero kasama mo ba lagi? Di parang di ba lang pamilya? Di ba hindi natin sinasabi? So, baga, bigyan nyo ng pagpapahalaga ang pamilya. Kasi at the end of the day, at the end of your services sa security, sa pamilya ka uuwi. Di ba? Kung may sarili kang pamilya. Kahit na wala kang sariling pamilya, may pamilya ka pa rin, kapatid mo, magulang mo. Di ba? Hindi tayo naghanap buhay para lang maghanap buhay. You have to enjoy your life. Kaya kailangan bigyan ng tamang proseso, sistema yung detachment. Kaya sir, paalam ka uli, ngayon gawa ka ng letter na kailangan mo talaga, pag hindi ka in-approve, kunin ka sa agency mo. Or kung may meron kayong ano dyan, nung kailangan na talagang connect kayo sa management, kung sa kayo naka-assign, connect kayo. Kasi wala na hindi po pwedeng ganun lang. Kasi pag hindi natin pinagbigyan, magpapabay sa trabaho yan. Siyempre, hindi kami nakakabigay, pagod na kami. Paano na? Kaya ako sinasabi ko sa mga tao namin pag wala kami rest day, tiyaga kayo, ganun talaga, nature ng trabaho natin yan. Pag kailangan nyo naman at nasis kung kailangan nyo, okay, sige. Ganun lang, ikot, ma-straight ng isa, coordinate sa agency, coordinate sa management, magpapa-straight ako kasi po, kailangan ng tao namin, wala na kami day for how many months na. Diba? So, ganun lang, lahat may solusyon. Basta't may approval nila. Huwag kayong gagawa on your own sa mga officer. Kasi hindi natin reason, ay, nagpa-straight ako sa hindi. Siyempre, titingnan din yan yung ating DTR kung bakit ganito na yung nangyayari, di ba? With the approval of the agency, including the management, yung client natin, go ahead kasi maintindihan tayo niyan. Maraming salamat, tayo po natulungan natin yung isa nating follower na coordinate po tayo. Lagi tandaan tayo mga officer, tayo dapat ang nagbibigay ng maayos na pag-ano sa tao natin. Hindi lang minsan tayo maintindihan, akala nila wala tayong malasakit sa kanila, hindi nila alam ang lahat ng ginagawa natin as an officer na para din sa ikabubuti nila at ng detachment po natin, including syempre ng client, especially ng agency po natin.